Tinanong siya ni Sohan, gaano katagal bago malaman ng Revolving Blood Clan ang nangyari dito. Sumagot si Sok, malalaman siguro nila sa loob ng 2 o 3 araw. Sinabi ni Sohan, 2 o 3 araw. Tipunin mo ang lahat ng empleyado at sabihan mo sila. Ang mga may babalikan at gustong umalis, pwede nang umalis ng walang obligasyon. Nagulat si Sok sa narinig at nagtanong, pasensya, ano po? Habang iniisip niya sa kanyang isip, bakit niya gustong buwagin ang Lunar Dusk Pavilion matapos ang lahat ng effort na ginawa niya para makuha ito? Kung gagawin niya yan, habang abala si Sok sa kanyang mga iniisip, sinabi ni Sohan, padalhan ng 10 beses ng kanilang sahod ang mga may babalikan. Lalo pang nabigla si Sok sa narinig at sinabi, 10 beses. Upang makapagbigay kami ng ganoong halaga, kailangan naming gamitin ang pera ng Revolving Blood Clan. Nang marinig ito, iminulat ni Sohan ang kanyang mga mata at nagtanong, pera ng Revolving Blood Clan. Tumugon si Sok, opo, sir. Inilagak ng Revolving Blood Clan ang kanilang pondo sa iba't ibang lugar, at ang Lunar Dusk Pavilion ang nangangasiwa ng malaking bahagi ng mga pondong yun. Nang marinig ito, ngumiti si Sohan at sinabing, mas maganda yan. Kung pera ng Revolving Blood Clan yan, mas lalong kailangan gamitin. Ipadala ang 20 beses na sahod. Labis na nagulat si Sok at muli niyang tinanong, pasensya, ano po? Matapos ang utos ni Sohan, ang lahat sa Lunar Dusk Pavilion ay nag-iimpake na ng kanilang mga gamit at naghahanda ng umalis. Abala sila sa pag-iimpake nang may isa na nagsabi sa kasamahan, bilisan mo na't umalis tayo agad. Sumagot ang isa, sige. Naipon na nila ang kanilang mga gamit at ngayon ay paalis na sila. Habang tinitingnan sila ni Sohan, nakatayo si Sok sa likuran niya. Tinanong niya si Sok, nakuha mo ba ang lahat ng hiniling ko? Sumagot si Sok, opo, sir, at gaya ng sinabi niyo, inutusan ko ang aking mga tauhan na samahan sila hanggang makarating sila sa ligtas na lugar. Tinitingnan ni Sohan ang mga taong umaalis sa pavilion habang nagpatuloy si Sok sa pagsasalita, sa kanila, malamang may mga mag-uulat ng sitwasyon sa Revolving Blood Clan. Tumugon si Sohan, malamang. Habang tinitingnan ni Sok si Sohan, iniisip niya na tila hinihintay ni Sohan na iulat nila ang nangyari sa Revolving Blood Clan. Naalala niya ang gabing yun nang kausap niya ang may-ari ng pavilion tungkol sa Mystic Dance Troupe at sinabi nito sa kanya, isang pangalan na matagal mo nang hindi naririnig, di ba? Sinabi ng may-ari na ang Sword Dance Troupe ay orihinal na naroon bago itinayo ang Lunar Dusk Pavilion. Naalala niya ang lahat ng ito at sinabi kay Sohan, Troop Leader, ang dahilan ng mga ginagawa mo, may kinalaman ba ito sa Mystic Lunar Dance Troupe? Tumingin si Sohan sa kanya ng bahagya at tinanong, paano mo nalaman yan? Sumagot si Sok, narinig ko ang pag-uusap niyo ng patay na may-ari ng pavilion. Habang nakatingin sa dance stage, sinabi ni Sohan kay Sok, tama. Lumaki ako sa Sword Dance Troupe. Nang marinig ito, tinanong ni Sok, bakit niyo sinabi yan? Tumugon si Sohan, oo. Pagkatapos sa pilitang kinuha ng Revolving Blood Clan ang lugar na ito mula sa Sword Dance Troupe, itinayo nila ang Lunar Dusk Pavilion. Iniisip ni Sok, kaya siya nandito, sinusubukan niyang maghiganti sa Revolving Blood Clan na kumain sa Mystic Lunar Dance Troupe. Tinanong niya si Sohan, may kasama ka bang iba sa ginagawa mo? Sumagot si Sohan, wala. Ako lang mag-isa. Nagsimulang mag-isip si Sok, ang taong ito, baliw. Lalabanan niya ang Revolving Blood Clan ng mag-isa. Kahit na tinalo niya ang may-ari ng Lunar Dusk Pavilion at ako, hindi ko maisip na gagawin niya ito. Sinabi niya kay Sohan, ang Revolving Blood Clan ay hindi isang bagay na kaya mong harapin ng mag-isa. Ngunit tumugon si Sohan, hindi ako makapaniwalang kinuha nila ang Eastern Dark Streets habang wala ako. Malamang, malaki na sila. Iniisip ni Sok, kaya pala niya masyadong minamaliit ang Revolving Blood Clan. Sinabi niya kay Sohan, Troop Leader, ang Revolving Blood Clan ay namamahala ng 4 na bahay-aliwan, 3 martial halls, 2 samahan ng mga mangangalakal, at 2 establishmento ng mga escort. Kaya nilang magmabilisan ng daan-daang tao. Pagkarinig nito, sinabi ni Sohan, daan-daang tao. Hindi ko kailangang labanan silang lahat, lalo na't mula sa unorthodox faction. Kailangan ko lang alisin ang ilan sa mga leader, katulad ng ginawa ko sa Lunar Dusk Pavilion. Narinig ni Sok ito at inisip, tatanggalin niya ang ilang leader. Hindi ba masyadong minamaliit niya ang mga executives ng Revolving Blood Clan? Mukhang mamamatay ako agad kung patuloy akong mananatili sa tabi niya. Kailangan ko bang makuha ang antidote at subukan tumakas?
Tinawag siya ni Sohan, Cho-sok, at sumagot si Sok, opo. Tumingin siya kay Sohan ngunit halatang natatakot. Sinabi ni Sohan, kapag bumalik na ang mga tauhan mo, umalis ka na rin. Nabigla si Sok at nagtanong, pardon, seryoso ka ba? Tumugon si Sohan, oo, kumuha ka ng maraming pera para sa iyo at sa mga tauhan mo bago kayo umalis. Naalala ni Sok ang gabi nang bigyan siya ni Sohan ng lason at sinabi nito, ano pa ba? Siyempre, lason yan. Galit siya at sinabi sa sarili, ang hinayupak na to, dapat lang naibigay niya ang antidote. Napansin ni Sohan ang kanyang mukha at nagtanong, anong problema? Hindi ka ba masaya na pinapayagan kitang umalis? Sumagot si Sok, kailangan ko ang antidote. Nalito si Sohan at nagtanong, antidote? At sinabi, nakalimutan ko sabihin, kung hindi mo ininom ang antidote, matutunaw ang mga paa at kamay mo sa loob ng ilang araw. Galit si Sok sa kapabayaan ni Sohan at sinabi sa sarili, paanong makakalimutan mo na pinakain mo ako ng isang malupit na lason at nagawa mo pang magpakabait kunwari? Hayop na tao, kinuha ni Sohan ang isang kahon mula sa kanyang bulsa at may 2 antidote pills sa loob nito. Nang makita ang kahon, inisip ni Sok, ito na ang antidote. Sa wakas, makakawala na ako sa lason. Kinuha niya ang isang pill mula sa kahon at kinain ito, at naramdaman ang matinding ginhawa. Nagtaka siya kung bakit siya tinitignan ni Sohan ng ganoon, kaya tinanong niya, anong problema? Sohan sumagot, alam mo ba kung ano yan? Bakit mo kinain yan? Sumagot si Sok, hindi ba't sinabi mong ito ang antidote? Tinanong ni Sohan, kailan ko sinabi yun? Pagkarinig nito, tinanong ni Sok, ano ang kinain ko, kung ganon? Sagot ni Sohan, lason. Nagulat din si Sohan sa kanyang ginawa, at sumigaw si Sok, ano? Ibig mong sabihin, bakit mo ako pinakain ng lason? Tumugon si Sohan, ipinapakita ko lang sa iyo kung ano ang tunay na lason. Yung una mong kinain ay peke. Nagsimulang manilaw at manlamig ang katawan ni Sok. Habang tinitingnan siya, sinabi ni Sohan, mukha kang nasa 40s at isang veterano sa Django. Habang naririnig ito, iniisip ni Sok, napaka-ridiculous. Ginawa ko ang lahat ng kalokohan para sa kanya pero ang una kong kinain ay peke, tapos pinakain niya ako ng lason sa halip na antidote. Umupo si Sohan sa isang upuan, nagbuhos ng alak sa kanyang baso, at nagsimulang uminom. Habang pinagmamasdan siya ni Sok, iniisip niya, ngayon umiinom siya ng alak pagkatapos akong linlangin. Galit na galit ako. Sa galit at pagkairita, umupo rin si Sok sa harapan niya at sinabi, pakibuhusan mo ako ng isang baso rin. Patuloy na nakatingin si Sohan sa kanya, kaya sinabi ni Sok, anong problema? Papapatayin mo ba ako dahil ayaw mong bigyan ako ng inumin? Mamatay na rin ako sa lason, gawin mo na ang gusto mo. Ngumiti si Sohan at sinabi, sige, heto ang inumin. Binuhusan niya ng alak ang baso ni Sok, at agad itong ininom ni Sok. Pagkatapos ay sinabi niya, mananatili ako dito imbes na umalis. Nagulat si Sohan at tinanong, ano? Sumagot si Sok, kung sakaling magkalabanan, papatayin din ako dahil hindi ko naprotektahan ang Lunar Dusk Pavilion. Pero imposible para sa iyo na talunin ang Revolving Blood Clan mag-isa. Kung mamatay man ako, mas magiging kontento ako kung makikita ko kung gaano kakagaling lumaban. Tahimik na nakatingin si Sohan sa kanya, kaya sinabi ni Sok, pakibuhusan mo ulit ako ng alak. Ngumiti si Sohan, kaya tinanong ni Sok, ano? Tumugon si Sohan, wala lang. Patuloy siyang nagbuhos ng alak sa baso ni Sok at sinabi, tuloy lang natin ang inuman. Dagdag pa ni Sok, at saka, hindi ako nasa 40s. Ako'y 24 na taong gulang. Tumawa si Sohan at sinabi, ano? Samantala, sa Revolving Blood Clan, ang mga tao ay nakaupo sa isang meeting room at may mesa. May 2 hilera ng mga tao sa magkabilang gilid ng mesa, at isang lalaki ang nakaupo sa isang dulo ng mesa. Sinabi niya, sabihin mo ulit, isang tao lang ang nagawang sakupin ng Lunar Dusk Pavilion. Isa sa kanila ang sumagot, opo, sir. Pagkatapos ay sinabi niya, ano bang ginagawa ng Lunar Dusk Pavilion owner para matalo siya ng isang tao? Ang kalaban ba ay isang kamanghamanghang martial master? Siya ang leader ng Revolving Blood Clan. Isa sa kanila ang nagsabi, may mga ulat na gumamit siya ng lason. Sumagot ang leader, lason? Mas may katuturan yon. Habang ang isa pang matabang lalaki mula sa grupo ay tumayo at nagsabing, Clan leader, ako ang mangguna sa Razor Wind Squad para tapusin siya. Siya si Yung Gildo, ang kapitan ng Razor Wind Squad. Tinanong siya ng clan leader, gusto mo bang ikaw na mismo ang gumawa nito? Sumagot siya, opo, sir.
Kaya sinabi ng clan leader, sige, maaari kitang pagkatiwalaan dito. Kung may sino mang nasa likod niya, tapusin mo rin sila. Yumuko si Yonggildo at nagsabing, opo, naiintindihan ko. Samantala, iniisip niya sa kanyang isipan, matagal ko nang gustong makuha ang isang bahay aliwan. Kung maayos ko ang insidenteng ito, maaari kong hilingin na pamahalaan ang Lunar Dusk Pavilion. Si Sohan naman ay naglalakad sa lungsod at masayang kumakain ng dumplings, habang si Sok ay naglalakad sa likuran niya, may daladalang bag ng dumplings at mukhang naiinis. Tinanong siya ni Sohan, isa pa? At binigyan siya ni Sok ng isa pang dumpling. Samantalang sa isipan ni Sok, iniisip niya, hindi ako makapaniwala na nag-e-enjoy siya ng ganito ng ilang araw. Malapit nang kumilos ang Revolving Blood Clan, pero paano siya maging ganito kakampante? Habang iniisip ito, narinig niyang may sumigaw ng, umalis ka, at iniisip niya kung sino yun. Lumilingon siya at nakita ang mga tao ng Revolving Blood Clan. Ang mga tao sa paligid ay mukhang takot. Sinabi ni Sok kay Sohan, troop leader, iyon ang Revolving Blood Clan. Sumagot si Sohan, iyon ba ang Revolving Blood Clan? Sagot ni Sok, oo, sila ang Razor Wind Squad ng Revolving Blood Clan. Kilala sila na medyo magaspang sa loob ng Revolving Blood Clan, at mukhang ang kapitan ng Razor Wind Squad ay personal na dumating. Mukhang mga elite lang ang dinala nila. Sabi ni Sohan, elites? Sinabi ni Sok, batay sa direksyong tinatahak nila, mukhang papunta sila diretso sa Lunar Dusk Pavilion. Pagkarinig nito, ngumiti si Sohan at sinabi, kung ganon, bilang may-ari nito, nararapat lamang na salubungin ko ang aking mga bisita. Tara na, dagdag pa niya, meron ka pa bang bintang? Bigyan mo ako ng isa pa. Nagulat si Sok at sinabing, ano? Papunta na ang Razor Wind Squad sa Lunar Dusk Pavilion. Ang leader ng Razor Wind Squad, si Yonggildo, ay may hawak na napakalaking sandata at ipinapatong ito sa kanyang balikat. May suot din siyang kadena sa kanyang malaking tiyan at sinabi sa kanyang mga miyembro, dalhin niyo ang bastardo na yan dito. Huwag kayong magpapakampante dahil kaya niyang patayin ang Lunar Dusk Pavilion owner. Isa sa kanila ang sumagot, opo, sir. Si Yonggildo, ang leader ng Razor Wind Squad, ay isang napakalaking matabang tao, at nang pumasok siya, nagsitakbuhan ng ibang tao. Malalaki ang kanyang mga paa, at nang makarating siya sa Lunar Dusk Pavilion, ipinagpatong niya ang kanyang malaking sandata sa sahig at iniisip, ngayon na nakita ko mismo ang lugar na ito, mas maganda pa ito kaysa sa inaasahan ko. Kapag nakuha ko ito, siguradong kikita ako ng malaki. Habang nakatayo siya roon, ang mga kasamahan niya ay nagsimulang magmasid sa buong lugar. Matapos maghalughog, isa sa kanila ang nagsabi, Kapitan, walang tao dito. Sumagot naman ang isa, oo nga, Kapitan, pareho din dito. Walang tao, ibig sabihin walang laman ang pavilion. Litong-lito siya at tinanong ang kanyang mga tauhan, wala talagang tao. Sumagot ang isa sa kanila, eksakto. Hinanap na namin sa lahat ng sulok pero walang tao dito. Inisip naman ng isa, baka tumakas na siya. Pagkarinig ng lahat ng ito, sinabi ng kapitan, imposibleng manatili pa siya pagkatapos guluhin ang Revolving Blood Clan. Malamang nagmamadali siyang tumakas kaya hindi na niya nadala ang pera o mga gamit. Iniisip niya, hindi na mahalaga yon. Nakakalungkot lang na hindi ko siya napatay ng sarili kong mga kamay, pero ang mahalaga ay nakuha ko ang Lunar Dusk Pavilion. Nakatayo ang squad sa lugar nang biglang pumasok si Sohan at si Sok. Lahat sila ay napatingin sa kanila, at isa sa mga tauhan ng Razor Wind Squad ang nagsabi, sino yang mga yan? Liz, hindi namin kailangan ng gulo ngayon. Sinabi pa ng isa, swerte niyo ngayon. Kung masama lang ang timpla namin, malamang naputol na ang isa sa mga braso niyo bago pa namin kayo paalisin. Sohan says, mas kaunti kaysa sa inaasahan ko. Isa sa mga kalaban ang nagtanong, anong sinabi mo? Habang ang isa naman ay nagsabi, hindi mo ba ako narinig? Sinabi kong lumayas kayo, si Yung, ang squad leader, ay nakatingin sa kanya at iniisip, huwag mong sabihin yan ang bastardo. Si Sohan ay nagsabi naman kay Sok na nakatayo sa likod niya, isara mo ang mga pinto. Sumagot si Sok ng masunurin, opo, troop leader, at mabilis na tumakbo para isara ang mga pinto. Ang squad leader ay ngumiti ng masama at sinabi, ikaw nga, ang bastardo na walang takot na gumawa ng gulo sa Lunar Dusk Pavilion. Akala ko'y tumakas ka na. Kinuha ng lahat ang kanilang mga sandata. Matanong ni Sohan ng kalmado, bakit ko gagawin yan? Narito ako para kumain. Ngumiti muli ang squad leader at sinabing, hanggal.
Nandito ka para itapon ang buhay mo. Mas mabuti pa sana kung tumakas ka na lang. Sabay sigaw ng utos sa kanyang grupo, sunggaban niyo siya. Agad namang humanda ang mga miyembro ng kanyang grupo at tumakbo papunta kay Sohan. Isang lalaki ang mabilis na lumapit kay Sohan na nakatayo lang ng tahimik na nakayuko. Biglang nagbago ang kulay ng mga mata ni Sohan mula asul patungong lila, at nakita nila ang liwanag na lumalabas mula sa kanyang katawan. Nang umatake ang isa gamit ang kanyang espada, hinawakan ni Sohan ang siko nito, at agad na namula at namaga ang braso ng lalaki. Mabilis na umatake si Sohan sa tagiliran ng kalaban at itinapon nito palayo, habang tinitingnan niya ang iba pang paparating gamit ang kanyang mga lilang mata. Habang dumarating ang mga kalaban, mabilis na umatake si Sohan, pinatumba ang isa sa pamamagitan ng pagsipa sa binti nito, at ginamit ang kanyang siko upang tamaan ang leeg ng isa pang kalaban. Ginamit din niya ang kanyang paa para sipay ng iba, hanggang sa lahat ay nakahandusay na sa sahig, umuubo at may dugong lumalabas sa kanilang mga bibig. Ang mga natira, kasama na ang kapitan, ay nagulat at natakot habang pinagmamasdan si Sohan. Isa sa kanila ang sumigaw ng buwisit at inutusan ng lahat, salakay sa lahat ng direksyon. Ngunit nakatayo lang si Sohan, at gamit ang kanyang kahangahangang mga kasanayan at teknika, muling umatake at itinapon ang lahat ng kalaban ng sabay-sabay. Nakahandusay sila, duguan at humihingal, habang ang kapitan at si Sok ay nakatingin kay Sohan, gulat na gulat sa kanilang nasaksihan. Si Sok ay namamangha sa mga kakayahan ni Sohan sa laban. Napadali niyang talunin ang mga iyon, nang hindi pa gumagamit ng mga sandata. Ganun siya kalakas, naiisip ni Sok. Samantala, ang kapitan ng Razor Wind Squad ay nakatayo doon, nakakampay ang mga braso, at iniisip kung paano nawala ang kanyang mga tauhan sa loob ng ilang sandali. Akala ko madali kong makukuha ang Lunar Dusk Pavilion, pero saan nanggaling ang Martial Master na ito? Tinitingnan ni Sohan ang kapitan ng may kapanatagan at nagtanong ng may pang-uuyam, "Fatty, hindi ka ba darating?" Ang kapitan ay ngumiti ng masama at sumagot, "Arrogant bastard," bago kinuha ang kanyang malaking sandata. "Saan ka ba nagmula? Mukhang malakas ka. Ano ang gusto mo?" tanong niya. Sumagot si Sohan, "Ang Revolving Blood Clan." Ang kapitan, na nagalit, ay nagtanong, "Ano?" Sumagot si Sohan, "Lahat ng mayroon ng Revolving Blood Clan." Ang kapitan, na lumakas ang loob, ay nag-asyum na may galit si Sohan sa kanila at nagsabi, "Mukhang dapat mo talagang makipag-usap sa clan leader. Ganito na lang, iuulat ko ito sa kanya at papakiligin ko siya na pumunta dito." Si Sohan ay ngumiti ng mahinahon at tinanong, "Mukha bang ako ay makikinig ng masunurin sa iyo?" Naiisip ng kapitan, wala akong ibang pagpipilian kundi ang alagaan siya mismo, at itinaas ang kanyang sandata. "Kung ganun, mukhang nabasag na ang negosasyon," sabi niya. Sumagot si Sohan, "Wala akong intensyon na makipagnegosasyon sa inyo." Nagagalit na nag-charge ang kapitan patungo kay Sohan, na naghahanda ng umatake. Habang siya ay sumusulong, walang kahirap-hirap na kinuha ni Sohan ang isang patay na katawan na nakahiga sa lupa, itinaas ito sa hangin, at itinapon ito ng may buong lakas patungo sa kapitan. Ang kapitan, na iniisip na makakahanap siya ng pagkakataon pagkatapos ng katawan ay tumama, ay tinamaan ng buong lakas at nahulog sa lupa. Nang maguluhan, tiningnan niya si Sohan ngunit hindi siya makita. Biglang lumitaw si Sohan mula sa gilid at mabilis na tinamaan ang kapitan sa mukha. Ang kapitan, na halos hindi makasagot, ay nabigla at hindi makapaniwala. Si Sohan ay patuloy na nakatayo habang pinipiga ang paa sa mukha ng kapitan, na nagdudulot ng pagdaloy ng dugo mula sa kanyang bibig. Ang hitsura ng mukha ng kapitan ay nagbago dahil sa lason at sa kakaibang mga teknik ni Sohan sa martial arts. Ang mga miyembro ng Razor Wind Squad na kalahating patay ay tinitingnan siya, kasama si Sok na naguguluhan sa kanyang mga kakayahan. Ang lahat ng mga kaaway ay nakahiga sa lupa, ang ilan ay patay at ang iba ay malubhang nasugatan. Ang kapitan ay nakahiga sa lupa kasama ang kanyang malaking sandata, may dugo na dumadaloy mula sa kanyang ulo. Si Sohan ay nakatayo doon na tinitingnan ang mga ito gamit ang kanyang mga purple na mata. Ang isa sa mga nasugatang miyembro ng grupo ay tumingin sa paligid sa mga patay na katawan at sa kapitan, at nagsabi sa isa pang nasugatang miyembro, napakadali niyang pinatumba ang kapitan. Imposible, ano ba siya? Sila ay tumingin kay Sohan na may mga asul na mata. Ang mga buhay ay naguguluhan, nagulat, at natatakot sa kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay sinabi ni Sohan kay Sok, "Buksan mo ang mga pinto." Sumagot si Sok ng masunurin, "Oo, troop leader,
at agad na pumunta upang buksan ang mga pinto. Sa panibagong paglitaw ng purple na liwanag mula sa katawan ni Sohan, sinabi niya sa mga nasugatan, dalhin ang mga bangkay at umalis kayo. Ang mga nasugatan at may mga sugat ay naguguluhan sa utos na ito, ngunit nagpatuloy si Sohan, sabihin sa leader ng Revolving Blood Clan na kung gusto niyang labanan ako, kailangan niyang pumunta dito ng personal. Ang isa sa kanila ay tiningnan siya na may galit habang ang isa ay sumagot, "Opo, sir." Pagkatapos nito, umalis si Sohan patungo sa entablado habang ang mga nasugatan ay nagdadala ng mga bangkay ng mga patay at umalis sa lugar, nagsasabi, "Bilisan ninyo." Habang umalis ang mga ito, si Sok ay nagmasid sa kanila. Kinuha ni Sohan ng isang bote ng alak mula sa mesa at nagsimulang magbuhos ng inumin sa kanyang baso. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ni Sok, "Troop leader, pakipagbigay din ng inumin sa akin." Habang umiinom si Sohan, tinitingnan siya ni Sok at tinanong, "Ano bang ginawa mo?" Ang kanyang mga mata ay bumalik sa kanilang normal na kulay. Sumagot si Sok ng may ngiti, "Ano pa ba, isinara ko ang mga pinto at binuksan ko ulit."